Good day mga sir, and para sa araw nito ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang bagay na camera para sa'yo. So bago ang lahat, isang malupit na intro muna tayo. In 3, 2, 1... So tulad nga sa sinabi ko kanina is pag-uusapan natin yung mga GoPro camera or mga action cam na pwede nyong gamitin kung mag-i-start kayo ng motovlogging. So first is, ano nga ba yung mga problema ng motovlogging, no? So sa motovlogging kasi is, from the word motovlogging is lagi kayo nasa motor. So kung nakikita nyo yung camera ko sa harap, maalog po siya. Ayan, no? Oh, ma-vibrate siya. So, unang-una natitingnan nyo po sa camera na bibili nyo or gagamitin nyo is yung stabilization. So, the higher the stabilization is much better. Yan. So, sino nga ba yung mga camera na may stabilization? Unang-una dyan, si GoPro. Next is si Insta360. And may mga other brands pa, tulad nila Akaso, nila SJ Cam, and meron pa mga third or class C na mga GoPro or action cams. So ano nga ba yung chine-check natin sa pagmo-motovlog? So first is yung resolution. So akala siguro ng iba porket motovlogging or yung mga YouTube vlogging natin is kailangan 4K resolution. So hindi naman kailangan 4K resolution. Commonly ang ginagamit natin or sa Facebook and YouTube is 1080p and 24 fps. Kung napapansin nyo, yung mostly sa video na sa YouTube, ginagamit nila Kong TV is 60 fps. Ginagamit kasi yun matalasan para sa mga slow-mo, para sa mga smoother movement, mga tao or yung subject ng ating kinukuhanan. So sa motovlogging kasi, since action camera siya, kailangan po natin ng 24 fps. So sa 24 fps kasi mapapansin nyo, meron na siyang parang sarado dito. Meron na siyang parang motion blur, no? So parang may effects na siya na para mabilis. So kadalasan kasi ginagamit to sa mga movies. So birang-bira ka lang makita ng movies na naka 60 fps. Although pag in-upload sila 60 fps na, pero mostly ang ginagamit lang po is 24 fps kapag nag-edit or kapag nagba-vlog po sa motovlogging. Yung simpleng vlogging mo is magbumukha siyang immersive. Yan. So yun yung pinaka-term niya, for immersive videos. So sa mga tatanong naman kung bakit 24 fps pero sa YouTube naka 60 fps, sa editing na po yun, binabawi siya. Either ini-export siya as 60 fps. So napapansin nyo, itong video na to mismo is gumagamit ako ng 1080p resolution and 24 fps. Yan, so pati yung nasa harap ko is GoPro Hero 6 na gumagamit din siya ng 1080p and 24 fps. So wala namang problema doon. Pinakaiba lang nila. Ito kasing gamit ko sa front cam is naka Hero 10 ako. Ang pinakaiba lang naman mostly is yung stabilization and yung mga megapixel ng camera or yung linaw ng camera. So kung mapa 4K man, mapa 1080 man, nakadepende pa rin po sa model ng camera. So hindi ibig sabihin na 1080p parehas tong front and back cam ko is plus magkasindinaw sila. Hindi po siya ganon. So kung tatanungin nyo ko ano nga ba yung mga starter camera, siguro start kayo sa Hero 4. Yan. So sa Hero 4 kasi meron na siyang 1080p aray. So meron siyang 1080p and ang problem lang kasi sa mga older versions or models ng GoPro is stabilization. So the higher the model is, the more or the much better the stabilization and also the quality. So megapixels and yung color mode, marami siyang color mode. So tulad sa Hero 10, meron na siyang 10-bit color mode. Yan. So kadalasan ginagamit sa cinematic yon. So hindi ko pa natatry. Ups, ang bilis mo. May tayo dyan. Masyado ka mabilis, insan.
So para sa mga starter or gusto mag-try mag-motovlog is wag muna kayo tumalon sa mataas na model, no? Di nyo naman kailangan gano'n yun. Sabi nga nila, may kasabihan, instead of upgrading your equipments, upgrade nyo muna yung or enhance yung skills nyo sa pagmamotovlog. So tulad ko, naka Hero 10 ako, pero bihirang-bihira lang ako mag-vlog kasi nga medyo kapos tayo sa time. Pero magbabawi tayo. Okay ko. So pwede kayo mag-start sa Hero 4, then pwede kayong once okay na kayo doon. Sa Hero 4 kasi medyo ano pa yun, cloudy kasi yun eh. Yun na lang yung term ko, no. Wag na lang blurred. Medyo cloudy siya eh. Yan. Then isa sa napansin ko sa mga GoPro, kung mag-front and back cam kayo, piliin nyo yung GoPro na kaya sa dilim. Diba? Yung kaya sa mga night shots, low light. Kadalasan kasi sa mga GoPro na older versions is di siya ganun ka-okay sa mga night rides. Okay? So may mga na-try na akong cameras na medyo wala ka na talaga mapanood. So kahit i-enhance mo siya, ayusin mo yung mga settings, is wala na siya kasi nga sa megapixels niya and outdated na siya. So yung technology nung panggabi niya, pang low light, is hindi na siya ganun ka-okay. Yan. So para sa mga gusto ng night shots, morning and night shots, I suggest gumamit kayo ng Hero 7 and up. So sa Hero 7 and up kasi medyo stabilized na yun. Pwede makagamit nyo na talaga siya as night ride. Then mas maganda siya sa star laps, mga night laps, mga ganun. So maidagdag ko lang din, no? Kaya naka 1080p and 24 fps tayo is kasi mas mababa siya sa memory card consume. So kung the more na mataas ng FPS nyo, kahit same resolution kayo, pero the more na mataas yung FPS nyo, the more siya magbibigat sa storage. So kung ayaw nyo nun, kung mababa lang yung storage nyo, is pwede naman kayong mag 1080p at 24 fps. Halos wala rin po pinakaiba niya pag in-upload niya po sa YouTube and sa Facebook syempre. So next naman na pag-uusapan natin is yung mga front cameras. Yan. So sa front cameras kasi, kung napapansin nyo, mostly sa mga nagbablog is meron silang front camera. Hindi sila nun, para habang nagsasalita sila, pwede nilang gawin yung ganito na nakaharap sa kanila, para kunwari talaga, or malaman nyo talaga na nagsasalita siya habang nagbablog or habang nag-ride. So marami naman pwedeng optional sa camera. So sa front camera, pwede ka mag GoPro Hero 6 and up. Hindi ko suggested yung 4, 5, 4 pababa kasi yung stabilization niya hindi pa ganun ka-smooth. So ito tulad to, gamit ko Hero 6. Pwede mo siyang front, pwede rin siyang back cam. Pero kung may budget ka naman, tulad ng mga ibang motovlogger, is pwede kayo tumalon sa 360 camera. So meron diyang budget friendly na Insta 360. Then meron din tayong may Insta 360 and meron din naman mga GoPro 360 or GoPro Max na tinatawag. Kasi ginagamit yon para makita lang yung paikot o yung paligid mo, diba? So parang montage, cinematic shots. Yan. Pero kung simpleng front and back cam lang ang kailangan mo, is pwede mo nang gamitin ang GoPro mo or kung ano mang camera. Yan. So isa rin pala sa budget friendly na camera, no? Munti ko na makalimutan, is si DJI. Yan, isa sa pinaka one of the best budget friendly cameras na nagamit ko. So shout out DJI, no? So isa sa pinakamalupit na camera yan. Nagkaroon ako niyan, yung pinakaunang version nila na Osmo Action 1, and masasabi ko na it's really worth. Sobrang ganda. Worth it yung bili ko. Although binenta ko na siya kasi nga nag-upgrade ako sa Hero 10. Then di ko rin siya gano'n nagamit dun sa mga past vlogs ko. So primary camera ko siya nung may video ako sa nag-camping kami ni Mrs. Ayan. So mostly yung mga 360 cameras kasi ginagamit na talaga siya sa cinematic. So kung more on travel vlogs kayo,
yun ang kunin nyo. Pero kung more on informational vlogging kayo, tulad nito, simpleng front and back camera lang, walang problema yan. Para naman sa mga wala pa ganong budget, may mga nagvo-vlog din naman, nakikita ko nagvo-vlog na gamit yung phone. Hindi ko lang siya suggested kasi nga possible siya na mahulog. Then yung smoothness niya naman is, kung palinawan, mas malinaw ang cellphone, no? Kumpara sa GoPro, clarify ko lang, no? Kasi yung cameras kasi ng cellphone is intended for photographic shots. Hindi siya intention for para sa mga action cams. Yan. Pero kung gusto nyo gamitin yon, pwede kayo gumamit ng mga chest strap or kahit yung mga helmet mount na may pang phone adapter or pang clip ng phone. Ang laki yan. Ayan, so yan yung vlog natin for today. And kung gusto nyo pa ng mga gatong content is pwede nyo mag-follow sa aking page or sa aking YouTube channel. And kung hindi naman, wala rin po problema sa akin. I hope this video helps na makapag-decide kayo kung mag-i-start kayo na mag-motovlog ngayong 2024. So sa lahat po ng mga nanood, maraming salamat. And see you next time sa ating simpleng motovlog.